is supposed to be a blind item. Oo, nilalaan ko 'to for pero siguro i-di-discuss ko rin sa Princess Maui 2 kasi bago mag-start ang Princess Maui 2 mga kababayan, nagbibigay ako doon ng mga nare-receive ko na info from puting hito, puting gagamba, whatever, puting ahas. 'Di ba, shine-share ko doon sa simula ng discussion namin sa Princess Maui 2, ay kasi konti lang ang tao sa Princess Maui 2. So, at least na-i-relay ko na bago pa man, 'di ba, maibalita or what. Hindi ko ma-share sa Princess Maui 1 kasi maraming makakaalam. But this one, medyo marami rin ng may knowledge patungkol dito. So, maybe we could discuss this. Simulan natin sa Cheka na teka, saan banda? Dito sa Cheka, kasi medyo, is it gonna be related? Maybe not. We'll see. Wag na lang, wag ko muna i-present sa inyo yung isang presentation. Siguro ilaan ko sa ibang araw. Ito ang Cheka mga kababayan. And maybe marami rin ang nakakaalam. Ito daw sige, pakita ko lang. Ito daw si Mangga ay gustong-gustong maging presidente noong 2022 pa lang. Narinig niyo yan? Ang original plan daw po ay, ang tandem ay Amy and VP Sara. Or maybe papayag si Amy ng Sara and Amy. Sara for president, Amy for vice. Pero ang original plan, and ito yata yung possible talaga, since si Amy ay, Amy, I'm not saying na, hindi galing to sa akin ha, may nagchika sa akin, Mangga, na kaibigan ng kamag-anak nyo. Kaibigan ng pinsan mo, Mangga. Puting ahas na kaibigan ng pinsan mo. Okay. Since si Mangga ay senadora na, so malamang ang tatakbuhan niya presidency kasi si VP Sara ay mayor lang noon noong 2022. So malamang si VP Sara magiging VP lang ni Mangga. Yan daw ang original plan. Gustong-gusto raw ni Mangga na siya ay maging presidente ng Pilipinas. Kaya nga pinagmamalaki niya na siya ang tamang Marcos eh. Kahit bukang bibig niya yan mga kababayan. Siya ang tamang Marcos. Ibig sabihin, maling Marcos ang kanyang kapatid. At siguro kaya hindi niya mailaglag ng husto ang kanyang kapatid ay baka maungkat yung kwento na anak siya ng ibang lalaki. Right? Kasi yan nga ang tanong ko mga kababayan eh. Ang ganda ng nanay. Right? Uod ng ganda ni Imelda. Sabi nga ng ating friend dyan na taga-EFG na starstruck daw yan siya nung, no? Nasa starstruck daw sila every time na sumasakay si Imeldific ng eroplano kasi flight attendant nga itong ating kaibigan sa EFG. Nasa starstruck daw sila although hindi nila gusto si Imeldific. Ay ang elegante naman kasi talaga, 'di ba? Ang ganda, ang tangkad, pristine, manamit, elegante. Oh, tapos yung tatay kahit papaano may itsura naman, right? Although Pinoy na Pinoy, paanong lumabas ang panganay ay ganyan, mukhang tapayan, niyog, ano ba tawag? Mukhang kayuran ng niyog or mukhang tapayan nga, right? Yung pinagbabalatan ng niyog. No? Mukhang crescent moon ba? Ano nangyari? So siguro yan ang dahilan kung bakit hindi mailaglag ni Mangga ang kanyang kapatid. Hindi niya gusto, 'di ba? Hindi niya masyadong madurog-durog si Ngiwi M kasi nga or maibulgar ang mga kapalpakan ni Ngiwi M at bisyo at ang 'di ba, ang participation ni Ngiwi M sa pagpapakidnap kay PRRD. Ay babalik yung issue na baka hindi ka talaga totoong Marcos, 'di ba? Dahil nga baka iba talaga ang tatay mo. Kaya nga nagmadali na noon na magpakasal ang magulang mo, 'di ba? Whirlwind romance.
ng pautot-utot ni Imelda ay may drawing kasi noon si McCoy na ideal woman niya. Nung first time nung nakita niya ako, ang sabi agad niya sa akin, "Marry me and I will court you for a lifetime." Ano, ba't Adan, ba't Adan. 'Di ba may ganyan sila yung ano, yung portrait na si Makisig at si ano ba yun, Maganda, yung bumuka ang kawayan. Yung ating ano, yung ating folklore kineme. Yung ating kwentong bayan nung araw, kwentong bayan matawag. Ay, yung mga legends, 'di ba, na ang tao daw ay galing sa kawayan, 'di ba? Pagbuka ng kawayan lumabas si Malakas at si Maganda. May portrait na ganyan si Anis, si Imelda at saka si Makoy. Pinamatso naman talaga doon si Makoy at saka pinatangka. So, paano ang anak ni Eva at ni Adan ay mangga? So kaya siguro hindi madurog-duro ni Mangga masyado yung kanyang kapatid, 'di ba? Paghihinalaan yung kanyang ano, hindi ka talaga kapatid, ginaganyan mo si Ngiwi M eh. Right? Mangga has so many things to prove, no? To everyone that she is the tamang Marcos and she really is a Marcos and whatnot. Pero alam niyo, may nagkwento sa amin mga kababayan na ito, shout out ma'am, you know who you are. Ano na raw to, nagpa-DNA test na raw si Mangga sa Hong Kong. And proving na anak siya talaga ni McCoy. Sa loob-loob ko nga although of course tinanggap ko yung paliwanag nung nakausap ko dahil malapit ito right? Yeah, prominenteng tao pa. Kumbaga sabi niya hindi, ang totoo naman diyan Maui ay ano, nagpa-DNA naman na yan. Pero hindi na rin na niya pinangalandakan in public. What for, 'di ba? Na anak naman talaga siya ni McCoy. Sa loob-loob ko maniniwala pa ba tayo sa isang yan? Right? Baka sa 10 sinabi, katulad ng kapatid, 11 ang kasinungalingan. Mukhang nananalaytay, sa ganung bagay siguro talagang Marcos siya. Nananalaytay sa ugat ang pagiging sinungaling, di ba? At manluloko at mambubudol. But mga kababayan, yun nga po, going back sa chika na gustong-gusto ni Mangga na maging presidente ng Pilipinas. At alam nyo, dito papasok yung ating kwento nga na baka balak talagang pag-awayin ang pamilya Duterte para mangyari ang pangarap na ito ni Mangga. Okay? So, kasi syempre pagka hindi united ang mga Duterte at may gusot na naman ulit, may gusot naman dati na nagawan na lang ng paraan, no? So, I don't know kung paano nila i-execute na magkaroon ulit ng problema ang mga Duterte para syempre hindi matibay kasi kapag buo ang Duterte mahihirapan si Mangga at ang, 'di ba? At ang pamilya nila na talunin ang Duterte. Whereas kapag may gusot, madaling gibain. Tama? Kapag hindi stable, hindi united, baksak, at magbe-benefit si Mangga pag bumagsak ang mga Duterte. Yan ang katotohanan dyan. Okay. So, ang original plan pala ay siguro dun sa Cebu yan, ano? Or in Davao rin nangyari. Maalinman. Nang kinausap nila si VP Sara, kinausap nila in Davao, kinausap nila in Cebu. Right? Sa tulong ni Gwen Wakwak. Ang original plan daw talaga dyan, si Mangga ang presidente tatakbong presidente, at si VP Sara ang pangalawang pangulo. Ngayon, ikakwento ko na lang sa mga susunod nating live kung bakit ang nangyari ay si Ngiwi ang naging presidente at si VP Sara ang vice nung nilakad na in Cebu, right? So, yeah. But the original plan at ang gustong mangyari ni Mangga, tatakbo siyang presidente, vice si VP. Ayan ang chika ng puting ahas. Now, na isang tabi, yan, dahil kahit papano, okay, 'di ba? Marcos pa rin ang presidente. So, pababanguhin ni Ngiwi ang pangalang Marcos para kapag tumakbo si Mangga in 2028, mabango pa rin ang pangalang Marcos. Kaso mo hindi bumabango. Now, paano ito'y isinantabing pangarap, mga kababayan, ni Mangga? Hindi pa yan nawawala. Lalo pa nga sigurong tumitindi ang kagustuhan niya na maging presidente ng Pilipinas. Okay? Kadali namang ibalik yung, 'di ba, yung golden age ko nung kanyang ama kapag siya ang umupo. Kasi ang inuuna ngayon ng kapatid niya at aminado naman siya na hindi kapatid niya ang namumuno ngayon kundi Araneta at Romualdez.
Kung ano yung performance ng ama niya, pwede niyang i-apply kapag siya umupo. Eh, hindi ginagawa ng kapatid eh. Sabi niya, siya yung tamang Marcos eh. So kung pagbibigyan si Mangga ng pagkakataon na maging presidente ng Pilipinas, gagawin niyang, di ba, bonggang-bongga rin. Maunlad, eme-eme. Eh, kahit na mapaunlad rin yung Pilipinas, for sure, may kupit, may nakaw, di ba? May paraan. Okay? Maraming paraan ng pagkamkam. Kahit na lang sa mga transactions, di ba? May kupit, may komisyon. Sabi nga, sa bawat transaction, may komisyon. O si Mangga man ay magpagawa ng mga pagkabongga-bonggang tulay, bullet train, high-speed train, mayroon pa rin komisyon. Plus may power ka eh, di ba? Nasa power ka. So lahat sumasamba sa iyo, lahat magreregalo sa iyo. May nagreregalo sa iyo ng eroplano, may nagreregalo sa iyo ng helicopter, may nagreregalo sa iyo ng lupain, right? May magreregalo sa iyo ng real estates, bahay, whatever, kasi nga ikaw ang presidente. So, mapunta ka lang sa posisyon na yan kahit hindi ka kumamkam ng bonggang-bongga, uulanin ka pa rin ng biyaya. Tama. Now, isinantabi ang pangarap ni Mangga. But, posible pong maging presidente pa rin si Mangga kahit hindi sa 2028. Paano? At sana mali ako. Pwedeng mali ako. Mga kababayan, ang nangyayari ngayon, di ba? Sa mangyayaring dayaan, para hindi halata, dapat lumusot ang tatlo. At least sa PDP. Pwede rin nilang palabasin ito eh, di ba? Kapag sinuportahan ng INC, eh, siguradong mananalo. O tatlo sa 8 susuportahan ng 8 lang kasi di ba ang ini-endorso daw ng INC. O kasama si Bamakino doon. 3 lang doon ang PDP. The rest, alyansa. O palalabasin yan na wala talagang dayaan, may gumusot di ba? Kasi kapag 12 na senatorial candidate candidates ningiwi ang lumusot, obvious ang dayaan. Kapag ang Duterte 0, obvious ang dayaan. Kapag ang Duterte isa ang lumusot, halata pa rin na dayaan. Whereas kapag 3, medyo matatanggap na natin kasi kilala yung 3. Tama? Eh ngayon ginawang 5. Kasi kagahapon humabol si Mangga at si Camille bilang kandidato bilang mga candidates ng PDP laban. Ang Duterte naging Duterte 12. Katakataka. Hindi na mako-question. Pag nanalo si Mangga at si Camille, lalabas na 5 ang nanalo sa PDP. Kasi may 3 original na PDP, dumagdag si Camille at Mangga. O, 5 ang nanalo sa PDP, 7 ang nanalo sa Alcansya. O fair naman kasi nga si Ngiwi ang nakaupo ngayon, may makinarya, na ipanalo niya ang 7. Pero ang totoo dyan, siyam. Si Camille at saka si Mangga ay Alcansya pa rin yan. Iboboto pa rin ng Alcansya. Now mga kababayan, kapag nagtagumpay ang dayaan at ang Duterte ay nalagas ang 7, kasi nga palalabasin nila na, di ba, 3 lang naman talaga ang sinuportahan ng INC. Pag inendorso ng INC, panalo eh. Mai-impeach si VP Sara. At syempre, kapag nanalo si Mangga, eh, baka maging Senate President yan. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, iboboto nyo ba? Kapag si Mangga nanalo bukas, at nabudol kayo ng kanyang mga galamay, kasi kung todo promote ang kanyang galamay sa kanya, di ba? Nakakapagtaka eh. Duterte to, bakit? Duterte supporters kuno to, bakit si Mangga ang laging pinopromote? Hindi naman masyadong pinopromote ang Duterte. Si Mangga ang pinanggigigilan na i-promote. Right? Ahas ba tong mga Duterte supporters na ito? Ahas ba tong mga lintik na mga vloggers? Puro mangga ng mangga ang mga lintik na ito. Oh, what if si Mangga nga manalo bukas at maging Senate President yan? Eh di kasunod na yan sa succession, mga kababayan. Isa na siya sa pagpipilian ng pwedeng maging Vice President ni Ngiwi. Di ba ang pagpipilian dyan ay ang Senate President, ang House of Representatives, ang Speaker of the House rather, yun. Oh.
Pag na-impeach si VP Sara, pipili si Ngiwi between Tamba and Quezon. Kung si Quezon pa ang Senate President sa susunod na na, 'di ba? Na term of office or whatever that is. Kasi baka matapos na si Quezon ngayong June 30. Oh. So baka si Mangga yan, mga kababayan. Baka si Mangga ang maging Senate President, pagpipilian ngayon ni Ngiwi si Mangga or si Tamba. Ngayon sa tingin ko, pipiliin ni Ngiwi si Mangga over Tamba. Kasi kahit paano, mga kababayan, safe pa ang buhay ni Ngiwi kapag si Mangga ang Vice President. Kesa kay Tamba, baka ilikidar yan ni Tamba. Di ba? Baka tigihin ni Tamba Luslus si Ngiwi. Kasi gigil na gigil. Mas gigil si nag-uunahan tong mag-best friend. Di ba? Gigil na gigil maging presidente si Tamba. Baka mamaya, tigbakin niya si Ngiwi, palabasing na overdose lang. Ngayon, mga kababayan, hindi yan mangyayari. Hindi mangyayari na mamimili si Ngiwi between Mangga and Tamba or between Quezon and Tamba, kung ganun man, kung hindi mai-impeach ang Vice President. Yan ang gusto nating mangyari. Huwag siyang ma-impeach. Ang problema na lang natin ngayon, mga kababayan, ay paano natin pipigilin at tatalunin ang dayaan. Nakapandaya sila noong 2022. Si Tatay Digong ang nakaupo noon. Hindi raw totoo ang 31 million na boto ni Ngiwi. Baka mga 21 million lang yan, sabi na Atty. Glenchong. So malamang nadagdagan ng 10 million. Kasi nakakahiya naman. Si VP Sara, 32 million, tapos si Ngiwi, 21 lang, ang layo ng agwat. Ibig sabihin, Duterte ang gusto ng tao. Hindi Marcos, halatang halata. So ginawa ng paraan na, okay, 32 million ang boto ni VP Sara, ilapit natin konti, 31. Okay, at least obvious pa rin na, di ba, na popular talaga ang Duterte, pero at least hindi malayo ang agwat. Nakapandaya di umano si Liza Tanas noong 2022. Si Tatay Digong ang nakaupo nun. Kung nagawa nila ng paraan na madagdagan ng 10 million votes ang Ngiwi, ilang milyong votes kaya ang idadagdag sa Bagoong Alcansya para matalo ang Duterte? Kasi they have learned their lessons na, di ba? Noong 2022. At mga kababayan, kung si Mangga ang kapag ganito na, 'di ba? Hindi natin matalo ang dayaan, lulusot ang karamihan sa kandidato ni Ngiwi, talo ang mas marami sa Duterte, pagpalagay nating 7 ang natalo sa Duterte, matutuloy ang impeachment ni VP Sara. At pag natanggal si VP Sara through impeachment, mamili kayo kay Mangga at kay Quezon bilang Vice President. Worse, si Tamba. Kung si Mangga ang magiging Vice President, baka sakaling pakiusapan niya ang kanyang kapatid, baka pwedeng ako na ang mamuno kaysa naman masira pa ang pangalan natin. Right? Mag-take over na si Mangga for the remaining years of Ngiwi at patunayan sa lahat na okay ang Marcos, or manatili siyang Vice President ng kapatid niya hanggang 2028 at pagdating ng 2028, tatakbo siyang presidente kasi may napatunayan na siya as Vice President. Possible yan, mga kababayan, although hindi natin gusto. Ngayon ang tanong, paano natin mapipigilan ang napipintong impeachment ni VP Sara? Impeached na eh. Hearing na lang ng Senado ang inaantay at desisyon. Kasi pag umakyat yan sa opisina ni Ngiwi sa presidente, tanggal na yan si VP. Paano natin pipigilin? Bukod sa i-overwhelm natin ang boto. Alam nating lahat yan, sa fair na labanan, panalo ang Duterte. Landslide yan. Buo yan, kompleto. Pero mandaraya ang nakaupo eh. At demonya yung asawa eh. Nakagawa nga ng paraan ng panahon ni Pangulong Duterte, ngayon pa na sila na nasa poder. Paano natin pipigilin, mga kababayan? Hindi kaya dapat na tayong bumaba sa kakalsadahan sa kasakaling dayain ang Duterte? Or mag-aantay tayo ng konti at kapag umusad ang impeachment hearing sa Senate, bababa tayo sa kakalsadahan? At ano ang inyong pipiliin, mga kababayan? Mendiola
Liwasan or EDSA? At papayag ba kayong pigilin kayo ng mga ahas na huwag mag-EDSA? Goal nila yan. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.